Magandang gabi. Welcome sa ating tatlong episode. Pangatlong episode na tayo ngayong linggo at I'm sure marami kayo matututunan dito sa episode na to. Sa mga bagong dating dito sa channel natin, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kang notify sa ating mga bagong episode. At syempre sa mga laging nagbabalik, sa mga loyal nating viewers, thank you so much for coming, for your support, and I will do my part to help you what I can. So, thank you so much and good evening again. Happy weekend, happy Sunday. So, tomorrow is Monday na naman. Siyempre, bagong umaga, bagong pag-asa, at new chapter ng ating buhay. So, this is our third episode at ang pamagat natin ay 5 realistic ways to improve your life. Minsan iniisip natin na para gumanda ang buhay ay kailangan ng malaking pagbabago agad-agad. Bagong trabaho, malaking pera, o biglang swerte. Oh my God, biglang swerte. Ano ba ang meron sa swerte? Actually, yung pinakaswerte ng mga tao, yung consistent sila. Akala ko nga noon, yung swerte na tao, kahit wala kang ginagawa, ay darating ang isang bagay. Kasi nga swerte. Pero ngayon, natutunan ko na ang pagiging swerte, sila yung mga tao na ayaw sayangin ang mga pagkakataon, mga chances, at ayaw nilang umasa sa iba. Ayaw nilang hayaan na yung pangarap nila ay iba ang gagawa o hindi mangyayari. So, yung mga tao na swerte sa buhay, sila yung hindi tumitigil sa kanilang mga pangarap. So, ayun, minsan iniisip natin na para gumanda ang buhay ay kailangan ng malaking pagbabago agad-agad. Magandang trabaho, malaking pera, o biglang swerte. Pero ang totoo, ang tunay na progress ay nangyayari sa maliliit at realistic na choices na hakbang araw-araw. Hindi ito sa pagiging perfect, kundi sa pagiging consistent. Hindi kailangan ng massive na trabaho. Ang importante, dahan-dahan, basta wag lang titigil. Narito ang 5 realistic ways to improve your life. So, ang first dito is build a steady daily routine. Hindi mo kailangan ng super strict na schedule. Start small. Gumising at halos parehong oras araw-araw. Maglaan ng 10 minutes para sa stretching o walking. So, depende sa'yo kung ano yung mga routine na gusto mong gawin at gumawa ng simpleng checklist ng dapat gawin. Routines give your day structure, and structure reduces stress. So, kapag alam natin yung structure ng gagawin natin, ay hindi tayo magkakaroon ng stress kasi na-organize. Kahit maliit, kapag consistent, nagiging foundation siya ng mas organized na buhay. Pangalawa, manage your money one step at a time. Hindi lahat ng may luxury ay malaki ang naiipon agad. Pero kahit 20 pesos, 50 pesos a day,
Kung consistent, lalaki din yan. Gumawa ng simpleng budget, alin ang needs, savings, at wants. So, ano yung mga wants mo? Diba? Yung mga wants natin, minsan ay hindi importante, diba? Wants, meaning, yung gusto mo lang, pero walang purpose. So, dapat klaro kung ano yung paglalaanan ng pera. So, yun yung mga dapat alam. Alin ang importante sa'yo? Yung needs ba? Savings or wants? Siyempre, kung may utang o sinusuportahan na pamilya, kahit maliit na hulog, basta tuloy-tuloy, malaking ginhawa yan long term. And always remember, financial peace doesn't come from sudden big money. Start from steady habits. So, yung mga habit na araw-araw mong ginagawa, araw-araw kang nagsisave, nagtatabi, kahit maliit na amount lang. Kayang-kaya mo ma-achieve yung goals mo kapag inaraw-araw mong gawin. Kasi kapag inaaraw-araw gawin, daily habits, ay parang naging normal na sa'yo, natural na sa'yo, na kahit hindi mo naisipin, ay ginagawa mo na. Kasi naging normal na lang sa'yo yung daily habits na yan. Pangatlo, limit the toxic relationship and nurture the good ones. Siyempre naman, ayaw natin ng toxic, di ba? So, doon tayo sa mga maganda mag-focus. Although, yung mga bad ones ay part din ng growth natin. So, hindi rin natin pwede kalimutan yon. Pero hindi ibig sabihin na mag-focus tayo doon sa mga bad ones. Siyempre, doon tayo mag-focus sa mga good one, di ba? Hindi madali i-cut off ang tao. Lalo na kung pamilya o matagal ng kaibigan. Pero, pwede mong bawasan ang negativity exposure. Pwede mo pa rin silang maging friend, pwede rin sila maging pamilya, basta mag-set ka lang ng boundaries na hindi masisira yung hangarin mo sa buhay. Mas piliin na kausapin yung mga tao na nag-i-encourage at hindi laging bumabagsak ang energy mo. At huwag kalimutan na relationship is an investment too. So, alagaan ang mga tao na totoo sa'yo. Pang-apat, learn one new skill a year. Kung hindi kaya araw-araw, pwedeng once a week. Pwedeng cooking, online freelancing, language, or basic financial literacy. Dahil importante ito sa ating daily life to have a basic financial literacy. So, yang ang financial literacy, yun yung dapat alam mo, yung wants mo, yung needs mo, at pagsisave na dapat gawing habit daily. Or kahit gardening, di ba yung pagga-garden sa paligid ay malaking tulong din yun para sa ating katawan, para sa ating brain. Kasi ako, experience ko na pag nag-garden ako or nagpa-farm, grabe yung mga ideas na bigla akong inuulan ng mga ideas na imagine, kung nagpuputol ka lang ng grasses, mga damo, pero yung brain mo, grabe yung response. Kasi, naalala ko, noong nakaraang taon na nasa farm ako, grabe yung mga idea, tak. Ang dami kong naisip ng mga magagandang bagay.
So, kaya tested ko talaga. Gardening o farming ay napakaganda para makapag-isip tayo ng mabuti o kung gusto natin magsilabasan yung mga message o ideas. So, gardening, farming is the key. Anyway, depende kung ano yung mas effective sa'yo. Kasi sa akin, yung effective sa akin is sometimes gardening, walking, podcast. So, ayun, may mga idea na ako o minsan nagta-travel. So, yun yung mga bagay na effective sa akin. Ang iniiwasan ko lang ang maghugas o maglinis sa sa sala or kusina. Kasi papangit ang araw ko. Kaya ako, kwarto ko lang at CR ko lang ang nililinis. Kasi pag kusina at sala, nako, baka anong mangyari. Kasi lalo na pag nakita ko na madumi, so natitrigger yung utak ko. Kaya umiiwas ako sa kusina at sala. Kaya hinahayaan ko na lang sa kanila na sabihin ko, linisin nyo yan. Kasi once na makita ko or magtrabaho ako dun sa area na na-trigger ako. So depende, may tao talaga na kung saan sila hiyang doon sa mga meditation or brainstorming. So depende kung saan talagang effective. So ako, sinasabi ko lang yung effective para sa akin. Like long drive, one skill a year, meaning in 5 years, marami ka ng added value sa sarili mo na magbibuild ng confidence at mag-open ng new opportunities na hindi mo inakalang posibleng mangyari. 'Di ba? Marami mga skills na available. Minsan nga kailangan mong i-explore sa sarili mo para makita mo kung ano yung skills mo, yung kaya mong gawin. Gaya ko, sa hindi pagmamayabang, kasi kaya ko mag-design ng yung mga native na tribes namin. So maraming mga designs na alam ko, gumawa ng beads, mga damit. Hindi lang itong pagsasalita ang skills ko. So dapat tayo or ikaw as a woman, minsan kailangan natin ng maraming skills na hindi tayo magre-rely doon sa isang skills lang. Kasi darating ang time na itong skills na to ay outdated na. At least meron ka pang reserve na skills na pwede mong magamit para sa panibagong trend. So, di ba? So, huwag tayo magstay doon sa isang bagay lang kung anong meron tayo. Napakasaya mag-explore dito sa mundo. So, minsan, mga tao lang ang ayaw dahil natatakot na baka mag-fail. Pero actually, nilagay tayo ni God dito sa mundo para i-explore natin yung ating mga kakayahan dito sa mundo. So, di ba? Panglima, prioritize your mental and emotional health. So, ito, napaka-importante talaga. Kasi kapag hindi tayo healthy, hindi natin magagawa yung mga hangarin natin sa buhay. So, kapag hindi tayo healthy, ay nakaka-apekto ito sa ating daily routines. Diba? Hindi selfish ang magpahinga. Take short breaks from social media. Social media, nakaka-stress yan. Grabe. Lalong-lalo na kung yung mga pina-follow mo, mga toxic, mga negative, ay napakalaking bad impact yun sa'yo. Kaya, piliin kung sino yung mga pina-follow
Piliin kung sino yung mga tao na sinusundan mo sa social media, yung dapat nakakatulong sa'yo, hindi yung mag-drain sa'yo. Minsan, instead na scroll up and down sa social media, siguro mas mabuti na gamitin mo na lang yung oras na yun na makinig sa mga podcast, gaya nito ngayon. 'Di ba? Kasi mas malaki ang tulong ng podcast or mga motivation, wisdom para sa iyo. Mahirap sa simula, pero kailangan mo mag-build ng discipline to do it every day para maging normal na lang sa'yo. Kasi gaya nitong ginagawa ko, dati ay gusto kong gawin, pero parang hindi ako nagkaroon ng time na gawin. Lagi na lang bukas, tomorrow, mamaya na. So, dumating yung time na sabi ko parang walang nangyari. Bakit ang dami kong pangarap pero hanggang imagination na lang. So, ayun, gumawa ko ng hakbang. Mahirap sa simula, nakaka-stress, lalong-lalo na pag bago ka sa isang field na yan, sa bagay na yan, talagang minsan nakakasira, yung pakiramdam mo, nasiraan ka na ng utak, pero normal lang yan talaga. Kasi syempre hindi natin alam, bago, kailangan lang natin ng tiyaga. Kailangan lang natin ng patience para ma-adapt natin yung sitwasyon na yun. Kasi pag ma-adapt na natin yun, maging normal na lang sa atin yun, hindi na natin iisipin kung gaano ito kahirap or kadali. Kasi naging part na sa ating katawan. Mag-journal para mailabas mo yung mga bigat ng damdamin mo, ng isip mo. Minsan, kung ayaw mo makipag-usap sa ibang tao, napapagod ka, mag-explain, pwede mo mong idaan sa sulat, sa journal. So, ganyan ako. Minsan, noong mga time na yun na walang nakikinig sa akin, kaya dinadaan ko sa journal. Hindi ko makalimutan agad yung mga idea, agad kong sinusulat. Para in the next month o year, babalikan ko, i-recall ko na lang kung ano to na message. So, i-edit ko na lang or dagdagan. So, ganun. Dapat, para hindi makalimutan, i-journal mo agad yan. Kasi ang utak natin, every seconds, nag-change yung message. Kaya, yung mga nauna na message ay pwedeng matabunan, hindi na natin maalala. Or simply, spend time with yourself. How do you spend your time with yourself? Sample kapag gulong-gulo ka na, pwede kang pumunta doon sa lugar na mag-isa ka lang. Minsan kasi, kapag pumunta ka doon sa crowd or may kasama ka, marami kang kasama, mawawala yung problema mo, pero mamaya, pag wala na yung mga tao, babalik na naman. Which is, ang napakaganda dito, kung aalis ka na mag-isa ka lang at doon sa pinuntahan mo ay pwede mong ma-solve yung problema mo kahit mag-isa ka lang. Pwede mong mahanap yung sagot, bakit ganon, bakit ganito, kasi you are dating with yourself. So minsan hindi tayo maiintindihan ng ibang tao, but ourselves, sila lang yung makakaintindi mismo sa ating sarili. Kaya sometimes you have to spend time with yourself, date with yourself, and celebrate alone. Don't be afraid or shy to be alone. Kasi, yung akala mo na ginajudge ka ng mga tao sa labas, actually hindi. Minsan, imagination lang natin, gawa-gawa na lang ng utak natin yung kwento na akala natin, tinitingnan tayo ng ibang tao. Of course, tumitingin talaga yung ibang tao, pero walang ibig sabihin
na dinajudge ka na. So, normal lang, syempre, may mata ng tao. Titingin talaga. Pero, hindi ibig sabihin na nang-judge sila. Minsan, yung judgment, tao lang ang gumagawa. Parang inuunahan nila yung isang tao na akala nila judgmental yung nakikita. So, nasa na ba tayo? Gulo na ng kwento. Pag mentally okay ka na, mas kaya mong harapin ang mga challenges. Remember, you cannot pour from empty cup. Kapag empty ka na, wala ka nang maibibigay sa iba. So, dapat para may maibigay ka sa iba, sa pamilya mo, punuin muna natin yung sarili mo. 'Di ba? Para tuloy-tuloy kung ano yung kaya natin maibigay. Pagtuturo, syempre, bago ka magturo, dapat alam mo paano ka magtuturo kung hindi mo alam. So you have to feed yourself, prioritize learning. So feed yourself with learning, with anything na makaka-benefits ang ibang tao. Ginagawa natin at na nangyayari sa ating buhay ay laging may benefits yung ibang tao. Kaya ikaw, piliin lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo na pwede kang maging role model sa mga nakikita sa'yo, di ba? Pag-improve ng buhay ay hindi sprint. Isa itong marathon ng maliit na choices na inuulit araw-araw. Hindi mo kailangan maging best version mo agad. Pero, pwede kang maging better version compare kahapon, compare yesterday. Start small, stay consistent, and remember, kahit maliliit na hakbang, basta tuloy-tuloy, siguradong dadalhin ka niyan sa mas magaan at mas magandang buhay. So, I hope may natutunan kayo sa topic natin sa episode na to. Maraming salamat sa pakikinig at tayo'y magkikita sa susunod na linggo. Share mo na ang episode na to para marami kang matulungan na mga kakilala. Bye!